Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So sa video na to, tatalakayin natin ang ating 2E carburetor, Asan carburetor. Kung ano yung mga internal and external parts ng ating 2E carburetor. Itong carburetor na to ay galing sa EE111 Toyota Corolla Big Body. So, itong carburetor natin composed siya ng tatlong level. So, ito yung top, mid, at yung bottom. Yan. First, second, third. So, ano nga ba nandito sa first? So, syempre, dito natin makikita ang air filter. Yan, connection. Going to the charcoal canister. Ito yun. Yan, nakakonekta sa charcoal canister. Ito nakakonekta sa charcoal canister. Tapos, ang ating choke valve. Ito yun. Choke valve. Tapos, yung bakal na nakaganyan dyan, yan naman yung tinatawag na choke shaft. Kung saan dyan nakakabit naman itong choke opener. Yan. Ito yun. Choke opener shaft o lever na tinatawag. Yan. So, ano bang itsura nun? Itsura nun ay ito. Yan. So, saan ito nakakabit? Ito nakakabit itong vacuum nito papunta sa ating TBSB. Temperature Vacuum Sensor Valve. Yan. Ito yun. Nangyayari, kapag na-reach na ng ating makina, ang kanyang operating temperature, so, papalo ngayon yan. So, naka-close yan. Naka-close. Hihilain ngayon niya ito para mag-open. Yun. Close. Tapos mag-open yan. Pag hinila ng ating choke opener. Yan. Ito yun mga kabasyong. Yan, yung maliit na yan. So, may kaparehas yan. Ito naman yung tinatawag nating ito. Tawag dito is choke breaker. Bakit choke breaker? Kasi may lever siya rito. Yan. Na ito, papakita ko mga kabasyong Ayan. So, yung makina natin, naka-close yan. Naka-close yung ating choke. Pag hindi pa natin ini-start. Ngayon, ito dito to nakakabit. And dito to nakakabit dito. So mahirap siya ikabit. Yan. Yan. So yan. Ang connection naman nito is manifold. Kaso may nakakabit dito na vacuum delay valve. Dito. Tapos vacuum delay valve. Dito siya. Tapos nakakonekta siya. So, nakakonekta siya dito. Ayan. Ayan. Ganyan ang setup niyan mga kabasyong Choke breaker. Vacuum modulator. Ayan. So, ito. So, naka-pin pa yan dyan.
Ngayon, pag hinila na ito, di, naka-close yan. Pag na-reach niya na yung tamang temperature, unti-unti siyang mawawala. Yan. Tapos, mag-open naman, hihila naman ngayon ang ating choke opener. So, yung sunod natin na parts mga kabasyong is ang ating throttle positioner o tinatawag na dashpot. Ito. Kasi yung sa akin, sa TUI ko, isa lang yung connection niya dito lang. Manifold vacuum. Ito. Ito naman, iba naman. Manggagaling yung dito, yung vacuum naman manggagaling sa ating TBSB. Tapos ito, dito sa baba, dito naman yung manifold vacuum. Na nakakonekta naman dito mismo. Yan, katabi ng ating idle speed screw. Ito. Ito siya nakakabit. Connected dito sa ating sa pinakababa, ito ang manifold. Although manifold din ito, pero nakakonekta muna siya sa TBSB. Bakit dalawa? So, para may suporta yung ating throttle positioner. Throttle positioner, dashpot, yan. Yan tawag dyan. Okay, malilito pag dalawa. Recta, manifold, dito nakakonekta. Yan, dito. Tapos itong isa, nakakonekta sa linya niya papuntang TBSB. So, ang TBSB is manifold operated din yun. Yun nga lang, kapag nare-reach na yung temperature, natunaw na yung wax, yun, katulad ng sinabi ko, tulad na natutunaw yung wax, saka lang magkakaroon ng vacuum. Makakadaan yung hangin. Ito yan. Dito ilalagay ha. Okay, malilito mga kabasyong. Dito siya. Yan. So, sunod natin. So, ang sunod natin is ang main acceleration pump lever arm. Ito yon. Ito naman, nakakabit dito. Dito ha. Yan. Once na nag-accelerate tayo, yan, nakakabit yan dyan. Bobomba ka. Pag bobomba ka, yan tutulak siya pababa. Yan, kita nyo? Yan. Papatong ko lang ha. Para mas makita nyo, mas maintindihan nating maigi. Tayong lahat. Yan. Yan. Dito yan. Main acceleration pump lever arm. So, ano yung nakakonekta dito? Yun na yung susunod natin. So, ang nakakonekta dyan is ang ating plunger. Plunger na nakalagay dito. Pero usually kapag magkakabit ka, so may rubber boot siya. Yan. Dito naman yan. Dito siya nakakabit. Pag magkakabit kayo nito, rekta nyo na nakaganyan na yan. Yan. Tapos ida-down nyo na lang. So, yan. So, ang trabaho na ito, kapag nagbomba ka, nag-accelerate ka, so, magpupush ng hangin, tapos may lalabas na ating fuel dito. Yan. Yan o. So, ito yung ating plunger. So, yun yung internal parts ha. Yung plunger nakakabit dito. Yan. Ganyan yan. So, yung sunod natin is ang piston. So, ang piston natin dito sa carburetor ay ito. Composed of spring. Yan. Piston. Yan.
Bumubomba-bomba yan. Tapos may lock siya rito. So ito mga kabasyong, ito yung ating piston. Tapos together with spring. Sila magkasama niyan. Ito. Dito siya. Yan. Pag hindi na siya bumababa taas, ibig sabihin sira na yung spring. Or malambot na masyado. Ito tamang-tama lang. So dito siya. Yan. Tapos may lock siya. Yan. Yan, ganyan siya mga kabasyong. May lock siya para hindi siya lumipad. Hindi siya mawala sa position. Yan. Tawag dito piston. Yan. Sunod natin. Susunod natin mga kabasyong isang ating fuel inlet. Ito yun. Fuel inlet line. Yan. So dito nakakabit yung ating hose. Galing sa ating fuel pump. Sunod natin ito ng ating fuel inlet valve. Yan. So dito yan. Tapos may pin kasama ng ating floater. Yan. So dito siya. So sa susunod na video ko, i-assemble ko to. Sasabihin ko yung kung ano yung mga, kasi hindi basta-basta ikinakabit ito. May sukat ito mga kabasyong. Kaya kung ano, wag yung gagalawin. Yan. Fuel inlet valve. Ito yun. Pin. Floater. So dito yan. So meron akong na-experience noon. Ingat kayo sa pagbili ng mumurahing repair kit. Alam niyo tong strainer na to. Once na ito ay nababad, meron yung local kasi, once na may nababad sa gasolina, natutunaw, binabarahan niya itong strainer. So hindi makapasok yung gasolina. Ang akala natin, ito ang may problema. Pero check nyo ito, itong strainer na ito. Dito siya makikita. Yan. Kung saan umuupo ang ating valve. Fuel valve. Yan. Fuel inlet valve. Yan. So ganyan siya. Ayan siya mga kabasyo. So sunod natin. So dito naman tayo sa ano, sa mid part o sa gitnang bahagi, sa body na tinatawag. Ito. So huwag kayong malilito ha. Ito ang primary barrel, secondary barrel. Tapos meron tayong tinatawag na venturi. Ito 'yon. So secondary dalawa. Dito 'yan. Sa primary isa. Ito. So bago nyo may kabit to, meron siyang gasket. Ayan. Dalawa yan. So, wala akong available nung isa para may pakita. Pero dito yung isa. Dito yung isa. Ito, parehas ang sukat yan. Yan. So, ganyan yan. Dito yan mga kabasyong. So, ito kasi luma ito. Ito nyo. So, yan yung compose niyan. Ito medyo bago-bago. Yan. Ganyan siya. Tapos lagay mo na yung primary venturi. Yan. Ganyan siya. Tapos sunod natin,
ang ating slow jet. Slow jet, ito. So, paano natin malaman na ito ay barado o hindi? Pwede nyo siyang hipan or kuha kayo ng wire. Ayan. Tapos sundutin nyo lang yung thread ng wire. Ayan. Para malinis. So, sa susunod na video ko, ipapakita ko yung pag-assemble na ito. Itong carburetor na 2E. Carburetor Isan. So, ito yan. Dito naman siya nakalagay. Yan. Ulitin ko mga kabasyong. Dito siya nakalagay, ang ating slow jet. Or commonly, tinatawag lang siyang jet. Pero, mas, I prefer, slow jet. Kasi yun talaga. So, ang sizes niya is, ito, stock pa ito. 51. Yan. Tapos dito, syempre, ang ating plunger. Pero sa loob nito, meron tong may bulita siya, yung tinatawag nating ball. Tapos retainer clip nandun sa loob. Tapos sunod ang spring. Then ang ating plunger. Yan. Tapos dito naman, meron din tong check ball na tinatawag. Ito yon. Meron doon, meron dito. So dalawa, pero yon kahit itaktak mo hindi nalalabas kasi may retainer. Ayun, sa loob. Hindi lang makita. Ayun. Yan, andun sa loob. Ito dito to, check ball. Tapos may spring. May spring yan. Yan. Tapos may tinatawag tayong weight. Ang weight niya, ito. Ito aluminum eh. Aluminum. So, nagkatipitipping na siya oh. So, need na rin palitan to. Diyan yan. Yan. So, yan. Yan. Tapos ang ating slow jet. Yan. Venturi with gasket ha. Huwag kalimutan yung gasket. Para hindi tumagos yung gasolina. So, example ko lang muna ito. Yan. Primary, single. Yan. Secondary, dalawa. Yan. Tapos, sunod. Dito nakakabit ang ating power bulb or ang yan. Yan, ito yung tinutulak ng piston na ipinakita ko kanina. Tinutulak siya ng piston. Kapag nakadiin, magpapasok yung gasolina. Papasok yung gasolina. Tapos ito may jettings. Ito stock jettings niya is 50. So 50 sa ating slow jet. 50 rin sa ating power bulb. Ito yon. Ayan. 50. Slow jet natin, 50 din. So, bago nyo ikabit ito, meron pa itong bago nyo ikabit ito, huwag nyo kakalimutan, meron pa siyang spacer, yan. Yan. Dito yan. Siya mga kabasyong. So, ayan mga kabasyong. Ito yung ating power jet. Dito siya nakalagay. Ayan. Tapos may jettings tayong tinatawag. Ang ating primary, sana wag nyong babaguhin. Kasi ang talagang basic niya is 100. Wag nyo nang pababain yung primary. So, ang primary natin, so alam naman natin, dito na ang primary barrel. So, dito siya.
So ano ba yan? Meron siyang spacer. Yan. Tapos dito siya nakakabit. So pag ikakabit nyo, side nyo ganun. Tapos dito nyo. Sa akin kasi okay lang na tumaas pa ng konti. Basta wag nyo lang ibababa ng 100. Wag nyo nang sakalin. Ayan o. Dito nyo lang padaan. Ayan. Ito yung jettings para sa ating primary. Mga kabasyong, payo ko, wag nyo nang pababain. 100. Yan na yung basic nya. Ngayon, kung sosobra kayo konti, katulad sa akin, ang nakakabit doon is 108. Kung ako nagkakamali. Medyo matagal-tagal na rin kasi na overhaul ko yan. So, sa secondary natin, ang basic niya is 150. So, wag nyo nang ipababa doon. Kasi hina naman yung inyong pagdating kayo sa acceleration para hindi kayo mabitin. Hindi kayo kapusin. So, dito yung secondary barrel natin. So, ilulusot lang natin. So, huwag nyo kakalimutan lagi may spacer. Pahigaan nyo lang. Yung setting na to, ito yung fuel economy ha. Ito yung matipid sa gas. Pero may power. Kung pwede nyo pataasin, kung gusto nyo pagdating sa arangkadahan, pwede nyo gawing 160, 168. Yan. So, ayan. Primary, secondary. So, naikabit na lahat. So, ito yung sa ating part ng ating mid. So, dito rin natin makikita yung vacuum line papunta sa ating throttle positioner. Ito yung ating sa choke. Sa choke na ito nakakabit sa ating choke breaker. Ito. Yan. Ganyan yan mga kabasyong. Tapos meron siyang gasket. Kapag ikakabit nyo na. Ito yun. So ito yung payo ko sa inyo. Ikabit nyo na dun sa mamaya. Sa ganito. Payo ko ikabit nyo na dito. Yan. Together with the boot. Boot na tinatawag yung rubber. Ito. Yan. Yan. So, pag nilagay nyo na yan dyan, yan, ilapat nyo maigi. Yan. Ganyan na siya. Pag ikakabit nyo, kahit ganyan nyo, hindi siya malalaglag. So, pag kinabit, ayan yun. Siya na yan. Yan. So, sa body natin, sa out naman, ito na yung tinatawag nating secondary diaphragm. So, ang secondary diaphragm, connected ito sa secondary level opener ng ating secondary butterfly. Ito yan mga kabasyong. Ganyan. So, sa video ko noon, pinakita ko kung paano malalaman kung sira na. So, titignan nyo muna
as yung katulad yung ginawa ko doon sa slow jet kanina, kuha kayo ng ganito. Ngayon, tusok nyo lang dyan para karoon ng space, matanggal yung bara. Tapos kabitan nyo ng hose, yan. So hihipang ko ngayon. Yun. May hangin. So para malaman naman ang ating secondary diaphragm kung sira, so ikabitan natin. Ngayon, higupin natin, pero daan-daan lang kasi baka may foreign object sa loob. Pero ito kasi ibinabad ko siya sa chemical, pero matagal ko na siyang nilinis. Pinakita ko naman doon sa video. Hinugasan ko pa siya ng tubig, tapos inanuhan ko din siya ng gasoline. So malinis na ito. Ayan o, mga kabasyo, kita niya? Pag inihigop ko. So, working pa siya. Ngayon, magiging sintomas ng inyong karburador kung kayo ay tumatakbo ng hanggang 60 na lang, din tumataas. Ito yung sira nun. It's either barado ito, linya na ito, or sira na itong secondary diaphragm. Ayan. So, ayan. So, payo ko pala sa inyo, nakalimutan ko kanina sabihin. Huwag kayong magkakabit ng ganito. Kasi tandaan nyo, metal to metal part, pag nagdikitan, is masisira niya. It's either this or yung mismong tinutusukan niya. Ito. Mas prepare ko pa pag na bumibili. Is yung rubber type. Yan. Yung ating bulb dapat rubber type. Kasi yun kapag yan ay metal to metal, siyempre, kung hindi maupod ito, lalaki yung butas doon. So, papasok na yung gasolina. So, hindi ko advisable na gumamit ng ganito, mga kabasyong. Mas advise ko yung ganito. Kasi ito, pwede mo pang ma-repair. Ito, sisirain niya ito. Or ito ang masisira. It's either the two. Pero dito, siya ang masisira. Although napapalitan naman siya parehas, pero mas lapat na lapat kasi kapag rubber. Yan. Tapos ito nililiha lang ng 1,000. Yan. So, ingat mga kabasyong ha. Lalo na pagbili ng strainer na ito. Yan. Kasi may natutunaw. Pag natunaw yon, babara. So, magtataka kayo bakit walang gasolina sa loob ng inyong karburador pag inyong binuksan. So, yan. Tapos, andito naman ang ating idle speed screw. Ito. Yan. So, sunod natin mga kabasyong is ang ating idle solenoid. So, ang ating sasakyan. So, ito yun. Responsible ito pagdating sa idling ng ating sasakyan. Yung, para hindi tayo apak ng apak sa ating silinyador. So, ito yun. So, yan. Doon sa previous video ko, pinakita ko na kung paano i-testing to, kung sira ba o hindi, kung paano malaman. So, ito, nakakabit yan. Meron siyang spacer. Tapos, meron siyang spacer. Meron siyang gasket. Yan. O-ring yan, tinatawag. So, dito siya. So, kapag magkakabit kayo nito, dahan-dahan lang, huwag niyong bibiglain. Yan. Huwag niyong masyadong higpitan. Kasi, yung tamang higpit lang, mga kabasyong. Yan. Hand tighten na lang kung hanggat maaari. So, yan ang trabaho niyan. Maintain ng idle ng ating sasakyan. Idle solenoid o solenoid bulb ang tawag yan. So, ito naman yung ating
plug para sa primary. Yan, huwag niyo kalimutan tong spacer ha. Yan. It's either bronze or aluminum. Pero wag niyo makalimutan yan. Tagas ang gasolina diyan sigurado. Yan. So dalawa yan. Yan. Diyan yan mga kabasyong. So yan yung set niya. Ngayon pag naglalagay ako ng ganito, yung mga pinakita kong video noon, naglalagay ako ng tingnan na basag na pero may remedyo pa to. Ipapakita ko dun sa susunod na video ko anong gagawin ko dyan. Yan. Tandaan nyo, kapag hindi lapat na lapat itong ating gasket or hindi pantay itong ating surface ng ating carburetor, singaw, so ang tendency malakas sa gasolina or palyado yung ating sasakyan. So ganyan yan. So mga kabasyong, ito papakita ko yung bukod dun sa unang pinakita ko, halimbawa no choice kayo, nabali yung ganito nyo, papakita ko yung ginagamit ko para mapagdugtong ko ito nang walang singaw. Bukod sa gasket, kasi yung gasket maker, yun, natutunaw siya in due time. Meron akong gagamitin para dito. Ayan. Kaya kapag gagawa kayo ng ganito, dapat ganito, nire-resurface nyo rin. Nililihan nyo. Ayan. Kita nyo kung gaano kalinis. Ganyan dapat yan. Para lapat na lapat yung gasket. At walang vacuum. Bakit? Pag nagkaroon ng vacuum leak, katulad yan, dyan. So, dito yan. So, ano ba nakakabit dito? So, yung ating throttle body, kung mapapansin nyo, meron tayong tornilyo na may butas sa gitna. Ayan. True and true yan, hanggang dito sa kabila, yan, Yan. So, dito yan. Kaganyan. So, tatagos dito, vacuum. Ito ang ating throttle body. Yan. Yan. Tapos dyan yan. Tapos yung isa, walang butas. Kita nyo? May butas yan. Tagusan yan hanggang dun. Ayun kita nyo? Yan. So vacuum ang dadaan dyan. So dapat pag naggagawa kayo nito, ingatan nyo, walang singaw dapat. Parang cylinder head din. Dapat walang singaw. Kasi pag may singaw, sabihin mo, kaka-overhaul mo lang, palyado pa rin yung sasakyan. Gawa ng may singaw. So ano bang nasa ibabaw niyan? So nasa ibabaw niyan, ito, dito siya kukonekta. Yan. So vacuum yan, higupin niya ang piston. To, iyan mga kabasyo, yan ang purpose niyan. Ngayon pag hindi nagpapump to, ang lakas-lakas nyo sa gasolina. Yan, dapat nagpapump yan. Kasi pag di nagpapump yan, true and true yung gasolina. Kasi ito mga kabasyong, yung power valve, kapag nakatuon, nakatukod yung ating piston, yan, nakatukod yan, papasok yung gasolina dito. Yan. Papasok dito. Tapos lalabas dito. Papunta sa ating barrel. Ayan.
Ito nyo ha. Papasok, mag-additional. So, yan yung power valve na tinatawag kapag tayo bumibirit. So, pag bibirit tayo, aangat. So, hihinto yung gasolina. So, pag nakatukod, it allows fuel to enter. Dito. Lalabas naman sa atin dito sa ating jettings. Dito sa valve na to. Sa baba. Papasok sa ating mga barrel. Punta Venturi, primary tsaka secondary. Nag-additional. So, ayan ha. Tapos, pag nakaangat naman, sasara siya. So, ayan o. Pag naka-vacuum yan, aangat. So, sasara. Hindi makakapasok. Hindi makakapasok yung kahit hipan mo. Hindi makakapasok. Hipan mo rito. Hindi siya makakapasok. Pero pag nakatukod yan, papasok yung gasolina. Additional fuel. Papunta sa ating mga Venturi. Yan. Ito yan. So, 50. Yan yung, stock pa niya yan. 50. So, hindi ko nababaguhin kasi syempre gusto ko ng fuel economy. Yung matipid. So, yan na. Para matipid ang inyong karburador, ang payo ko, matipid na may power. Kasi yan ang gamit ko. Sa sasakyan ko, tested na. 100 ang pinaka ang basic 100. Sa akin 108 yung ginamit ko. Ito 100 ang nilagay ko. Tapos yung sa secondary ko, kung matatandaan ko rin, 158. Ito. So dito naman sa nilagay ko, ang secondary natin dapat 150 pataas. Sa primary 100 pataas. Huwag ka na lalagpas ng 150. Yan. Secondary 154. So yung sa akin 158, 154 pwede na rin yan. Basta wag lang bababa. Para kapag arangkadahan, may power yung sasakyan mo. Overtake ka, hindi ka mabibitin. Yung tamang higpit lang, huwag nyo sobrang higpit. Meron yung mga nire-repair ko nun, sobrang higpit. Kala mo wala nang bukas. Yan yung mga kabasyo, yung tamang higpit lang. Diba pinakita ko sa inyo nung nakarang video, gumagalaw pa ito. So ngayon hindi na. Itong ating secondary, hindi na. Tsaka pala, eto ni-resurface ko. Nakita ko nakita ko tong part na to. Yan. Is tagos na siya sa kabila. So knowing this one is vacuum yan. Yan. Vacuum. O tumagos. So talagang magpapalya yung sasakyan. Yan. Oh. Diba? Vacuum siya. May butas. So pag maglalagay na ito,
tignan nyo maigi kung saan naka-align yung butas, or kung walang butas na dapat tignan nyo kung nararapat bang lagyan ng butas. Kasi may mga purpose yung bent na yan, yung mga daanan na yan. Ito, may mga purpose yan. Yan. Kaya huwag yung tatakpan lang basta-basta yan. Pinagbaliktad nyo, ginanon nyo yung wala na. Hindi na tatakbo ng maayos sa sakyan nyo. Kaya be careful kapag nagkakabit ng mga gasket or naglalagay kayo ng kung ano man, gasket maker, na huwag mababarahan yung mga butas na yan. Kasi importante yung mga yan eh. Yan, fuel bowl. Ito. So, sunod tayo. Ito na, yung ating throttle body. Yan. So, ito, may issue rin to noon. Pero na-remedyohan ko na. Nagawan ko na ng paraan. Natanggal ko na yung mga dumi na yan. Yan, may mark pa. So, makita nyo naman, good na good pa ito. Bakit? Kasi tingnan nyo, grabe. Wala kang makikitang space. Ayan, Diba? So, ito, to? Manifold vacuum ito, mga kabasyong, Ported tong isa. Ito pa. Pag maglalagay kayo nito, ano bang tawag dito? Ang tawag dito is pass idle screw. Yan. Pag maglalagay kayo, di ba nakaset na ganyan? Nakaset. So, may bilang ito. Dapat nakatukod na siya. Yan. Tandaanan nyo tong part na to. Dapat 1, 2 and a half. Yan, sobra na ako. Yan. Yan ang initial niyan, 2 and a half. Mga kabasyong. Yan. So, itong mga kabasyong, tong line na to, papunta naman ito sa ating vacuum advancer. Ported vacuum ito. So, dun to nakakonect. Ito. So, ang sunod natin mga kabasyong is ang ating lever. Kung saan nakakabit ang ating acceleration cable. Ito. Ganito lang yan. So, nakakabit siya dyan. May lock siya. Ayan, Tapos nakatuon yan, nakadiin yan dyan, yan sa butas na yan. Tapos meron tayong lock washer. Tapos ang ating nut. So ganyan siya mga kabasyong. Dito nakakabit yung ating accelerator cable. Yan. Hinihila siya ng ating acceleration cable. Ayan, So, ganyan lang yung mga kabasyong, babaklasin nyo. Yan. Meron siyang mark. Yan. Siya yung nakatapat dyan. Yan. Hindi pwedeng ganyan. Hindi rin pwedeng ganyan. Ipasok nyo siya. Yan. Saka nyo lagay yung lock washer. So, ayan. So, dito umupo ang ating throttle body. Yan. Tapos, itong line na to, ito yung papunta sa ating PCV valve. Ayan, ganyan siya. So, mga kabasyong, kung nagustuhan nyo ang aking video, please leave a comment and like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood mga kabasyong. God bless.